Elias JTV, bakit pumunta sa graduation sa manager niya na si Beverly Labad-Labad? Hello mga kababayan! Yes mga kababayan, balik Elias JTV /manager/Abigail ang i-react natin ngayon. At ngayon, i-react natin itong announcement o hindi announcement, itong explanation ni Beverly Labad-Labad, ang manager ni Elias, tungkol sa pagpunta ni Elias JTV sa graduation niya. Kasi maraming nagagalit mga kababayan. Bakit pumunta daw doon si Elias? Birthday niya. Bakit hindi nandun sa asawa niya? So ngayon, pakinggan natin ang explanation ni Beverly Labad-Labad. Let's watch this. Ano si Elias man ang ipasaga nimo sa stage sa imong graduation, ma'am? Wala kay parents, ma'am, or exon or any relatives? Naaman sila dito tanan. Sila tanan na pamilya na anak ko dito. Ipasaka siya dito. Siyempre, acknowledge po sa iyang suporta. Iya tong birthday. Ako pong graduation. So, it's a memorable po sa Elias JTV Band. Sa Elias JTV Band po na mga na-achieve na mo, we support each other. Sa tanan po ng mga Elias JTV Band players, kung silang na-achieve, support po ko. Dili ba ako selfish. Saglit lang man to. Kininangutan na siya naaman tanan akong relatives. Nakita ninyo sa picture na tanan, uy, kompleto. Ikaw na lang yung wala. Yan. Ayan, napakinggan na natin yung explanation ni Madam Beverly. Alam nyo mga kababayan, natutuwa akong pakinggan itong si Beverly Labad-Labad kasi ang rami niyang bashers, no? Ang rami niyang bashers kasi yung iba nga ginawang issue yung relationship nila ni Elias. Wala sa ano ko, sa side ko naman, wala talaga akong nakikitang flirtatious act ni Madam Beverly dito kay Elias. Parang barkada at kapatid lang. Siguro yung iba kasi very conservative, gusto nila yung kasi nga maganda at sexy si Madam Beverly, gusto nila si Elias palagi dun kay Abigail sa partner niya, no? Paano yan, guys? Manager niya si Beverly, tapos nasa showbiz or entertainment sector si Elias. Paano yan hindi naman pwede na palaging sa asawa? Kasi yung palagi niyang kasama, syempre yung manager niya, hindi naman kasalanan ni Beverly na maganda at sexy siya. Hay nako. Tapos alam nyo guys, nagre-react ako doon sa issue nila, yung kay Beverly at saka kay Abigail. That was 2 days ago. Alam mo mga kababayan, may nag-comment rin sa video ko. Sabi kong kaibigan ko ba daw si Beverly? Alam nyo, hindi ko nga yan kilala, silang tatlo. Nag-react ako 2 days ago kasi ang rami na sa feeds ko sa Facebook, naging curious ako kung sino sila, kaya chinachat GPT ko at saka ginigigol ko silang tatlo. Yun pala yung story nila. At sa tingin ko naman, siguro nagkamali ako, no? Pero sa tingin ko naman, wala akong nakikita flirtatious act ni Madam Beverly talaga. Kung meron man, paki-comment naman kayo sa link. Tapos yung sinabi daw ni Madam Beverly na walang karapatan ang partner kung hindi pakasal na magselos. Wala po ako nakikitang legit dyan. Nasaan yan?
chine-check ko sa social media niya, wala doon. Ano yun, mga ano lang, gawa-gawa ng mga bashers. Kasi wala akong makita. Kung meron man yun, baka dinidelete niya. So, paki-comment dyan kung pinopost talaga yon ni Beverly Labad-Labad sa social media niya. Kasi wala akong makita. At isa pa mga kababayan, ewan ko lang ha, wala po talaga akong nakitang bastos or flirtatious act ni Beverly toward Elias. At yun, sinagot na nga ni Madam Beverly na yung tanong bakit nandun si Elias, ano yun, kailangan yun sa career nila, di ba nagsisimula pa lang sila, dapat may foundation kasi mahirap na baka sikat ngayon, bukas wala na. Dapat may foundation na kilala sila nationwide. Kasi 'di ba si Elias nag-start sa Mindanao, ina-accept sa taga Mindanao, naging successful sa Mindanao, and then ngayon sa Cebu, 'di ba, and the whole Visayas, sikat na rin siya. Diyan kung gusto mo talagang maging sikat nationwide, Cebu, after Cebu, Manila or Luzon na, lalo na sa Manila. So, paano yan makikilala si Elias? Mga kakilala ko nga dito sa Canada na mga taga Luzon, hindi siya kilala. So, kailangan exposure, mga kababayan. So, isa yan sa exposure. Gawa ng dapat may buzz na dapat marinig rin ng mga taga Luzon kung sino siya. Kailangan may gossip, kailangan may issue. Pero wala namang masama kung pupunta siya dun sa graduation. My goodness, hindi naman 24-hour na nandun siya sa graduation or kasama niya si Beverly na manager niya. Syempre, sa gabi, during dinner time, nandun siya kay Abigail na asawa niya. Hay, yung iba nga lang, gusto nila 24/7 nandun si Abigail. Hindi po yan pwede, mga kababayan, kasi nagsisimula pa lang si Elias. Tapos, wala po talaga ako makitang flirtatious act ni Madam Beverly dito kay Elias. Ha? Tapos, baka i-bash rin ako nito. May mag-comment dyan na kaibigan ko si Madam Beverly. Hay, nako, hindi ko po sila kilala. Kasi, ewan ko, 3 days ago, 4 days ago ko lang po sila nakilala at chinachat GPT ko at saka ginigoogle ko. So, kung nakita man ito ni Madam Beverly, panoorin mo yung isang video ko. Maganda ka, sexy ka naman. Si Madam Beverly, magandang mag-manage. So, baka yung mga bashers mo, Madam Beverly, gusto lang ng exposure. So, tulungan mo sila, Madam Beverly. Paki-like na rin ang video ko, Madam Beverly, ha? Kung if you watch this one, tapos si Abigail, wag ka nang magselos dyan, ha, kasi ikaw naman talaga ang mahal ni Elias, ha, Inday Abigail. So, yan lang mga kababayan. So, yan, sinagot na kayo ni Madam Beverly, bakit pumunta dun si Elias sa graduation niya. Sige mga kababayan, hanggang sa susunod. Bye!